Siguro ay narinig mo na ang salitang blockchain technology. Sa katunayan marahil, ang iba sa atin ay ginagamit na pala ito sa araw-araw. Para ating malaman kung ano nga ba itong blockchain technology, ay makasama natin para dyan si Cheska Gonzalez, ang co-convener ng Philippine Blockchain Week 2023. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Cheska. Morning! Good morning! Okay, Cheska, si Chito, kasama ko si Fee. Okay, una sa lahat, para sa mga ka-RSP natin na hindi masyadong familiar dito, maaari niyo ba ipaliwanag kung ano ang blockchain technology? Sure. So, ang blockchain technology, no, para sa mas madaling pagkakaintindi, isipin nyo na para siyang notebook na kung saan recorded lahat ng transactions nyo. At pagka nakita mo yun, pagka nailagay mo na yun sa block, maisasara na yun, maisisil na yun, at makikita siya ng buong mundo. Meaning, it's open and transparent, and lahat talaga ng ginagawa mo doon makikita. So, basically, mawawala yung, ma-eliminate yung middleman, yung corruption, at yung pandaraya. Okay, we've been seeing different words on social media, yung mga buzzwords ngayon like crypto, non-fungible token, o NFT, at pati metaverse. So how is these things connected sa blockchain? Okay, so yung blockchain, it's the technology na ginagamit nitong mga to, no? Yung NFT naman is a non-fungible token, meaning hindi siya nabubura, hindi siya nadadaya, hindi siya nauulit. So para siyang picture, isipin mo yung picture, parang yun yung authentication mo, yun yung parang card mo na nagsasabi na totoo nga to, ikaw yung may-ari nito, ikaw lang nag-iisang may-ari nito sa buong mundo. So, ganun yung mga NFTs. Tapos, marami siyang uses. Pwede siyang parang think of SM Advantage card. Ganyan. May mga utilities siya, meron siyang mga perks, etc. And then, yung metaverse, yun naman yung mundo na ginagalawan ng technology na to, no? At saka yung crypto, yun yung pera nila, yun yung parang pesos nila, yun yung USD nila. Ganon. So, para siyang panibagong mundo at marami kayong matututunan at marami mang negative connotation, mas marami yung positive. Okay. Cheska, si Chito ulit, okay, dito ba sa Pilipinas, ginagamit itong blockchain technology? And ano ang masasabi mo tungkol sa future ng blockchain technology dito sa ating bansa? Oo, no, sa totoo lang, hindi pa ganun ka widely used yung blockchain sa Philippines, but we are starting to use it already. So, for example, we are partnered with the Department of Information Communications Technology, and this is actually a big step for the government already, and they're doing blockchain 101s for the government officials, for the students. So, meaning, nandun na tayo sa point na talagang mas marami ng naniniwala, no, at kahit yung gobyerno natin malakas na yung tiwala nila dito at talagang sinusuportahan nila ang mga private sectors at ang mga project na ganito. Also, meron ng mga gumagamit nito sa Pilipinas. Dahan-dahan na tayong nagta-transition. So, for example, yung mga papeles, meron ng mga talks between sa Department of sa elections ba, kumbaga pwede na rin tong gamitin in the future, pero at the moment merong mga ibang sa Department of Finance, for example, or sa BSP, meron na din tong mga ganito. Ginagamit na siya for medyo malalim na yung mga words, pero ginagamit na rin siya dito sa mga departamento na to. Okay, to be honest, no, medyo parang bago para sa marami nating mga kababayan yung konsepto na ito, no. Pero we want to know kasi na may negative stigma when it comes to terms like this on social media. Maraming mga inosenteng tao ang nahahak bigla, especially when we see about Bitcoin, pag may nakita yun ng cryptocurrency, nagiging spam message din siya sa mga posts sa social media ng iba't ibang mga troll accounts. So, I want to know how are we addressing this one para maiba yung stigma or ma-break yung stigma ng tao dito. And also, talking about blockchain industry, what could be the benefit ang meron ang masa dito? Okay, so kahit naman hindi about crypto, may mga nasa-scam pa din naman talaga, 'di ba? So I guess it's just
nagkakataon lang na halos mas maraming nasa scam sa crypto part. Pero kung iisipin mo kahit naman crypto yan o hindi, marami pa rin may mas nasa scam pa rin naman yan kahit pesos pa yan o dollars o kung ano man. I guess it's a matter of determining lang and educating talaga and educating Media yourself literacy, or at least being curious kung ano ba talaga para hindi ka na sa scam talaga irregardless of ito ba'y crypto o hindi. Ngayon ang magiging magandang tulong nito sa mga Pilipino, no, napakadami. Umpisahan natin for example sa finance, sa remittances. Mas mabilis na ang magiging remittance, mas magiging secure at saka mas magiging mababa na yung papadala ng pera sa ibang bansa. Actually, nangyayari na yan ngayon eh. So, may about doon sa remittances, OFWs talagang makakatulong ito sa mga OFWs natin. Pangalawa, I guess sa agriculture. Kasi sa agriculture, ginagamit na rin siya. Yung mga supply chain, talagang nilalagay na yun, tinitingnan na, inaaral lang mabuti kung ano ba talaga yung makakatulong sa mga crops nila o hindi. On a side note lang, no, yung ngayon, meron kaming parang mga kilala na merong gumagamit ng mga farmers na ang tinatanggap na nilang pera ay crypto at na binibigyan pa sila na to ng additional income, no, dahil sa blockchain, ginagamit nila yung blockchain technology because of the companies that actually started it here na mga kakilala, na mga magagandang kumpanya. So I guess nando na talaga tayo sa pagdating sa mass adoption na tinatawag. Also yung kunwari yung mga intellectual property, hindi na siya madadaya, mas meron ng authenticity. Tapos sa healthcare and medical records, ikaw na yung may-ari ng ng data mo. So marami talaga siyang use actually in all sectors, no. So ganun talaga yung tulong niya sa Pilipino. Okay, Cheska, next week gaganapin ang Philippine Blockchain Week. Ano mga dapat abangan ng mga kababayan natin dito? Ano ang mga highlights dito? Okay, so it's a week long, no? Isang linggo siyang gagawin. Ang talagang pinakaabangan dito, I guess it's about having more jobs and opportunities. Kasi sa akin personally and sa mga nakapunta dito last year, dahil it's our second year this year, no, ang dami talagang nagbago yung buhay nila. Not exaggerating, but it's really knowing a lot more about the future. Kasi sinasabi nga, hindi mo na mapipigilan ng future. And I guess to sum it all up, no, ang blockchain ay parang yan yung internet yan yung makabagong internet. So dati hindi natin ginagamit o hindi natin pinaniniwalaan na internet hanggang hindi tayo nagfe-Facebook, hindi tayo nag-Instagram hanggang ngayon araw-araw na nating buhay yon. Same din sa blockchain technology, kakailanganin din natin to sa buhay natin at hindi natin mapipigilan yung future. So ngayon pa lang, ngayon na hindi pa masyadong naiintindihan o curious ka pa lang, pumunta na kayo dito kasi nandito nagdala kami ng mga international speakers. Nagdala talaga kami from artificial intelligence, sa mga magtuturo ng crypto, ng blockchain, and meron kahit na finance or fintech, at saka meron mga creatives. We are partnered with the Department of Trade and Industry for their Creative Summit. So kahit mga painters, mga sa arts, nandito sila. Department of Information Communications Technology, sa mga Blockchain 101 nila, yung mga gobyerno. So, merong something for everyone. Meron din kaming gaming na we're partnered with Tier 1 Entertainment. Meron kaming dalang mga streamers, gamers, cosplayers na meron din kaming K-pop star na dadating which is called the Triple S. Sila yung first decentralized K-pop sa buong mundo. Decentralized meaning ang may-ari ng grupo halos ang magdedesisyon ay mga fans nila. So marami kayong matututunan sa para siyang bagong mundo, nakakatakot man. Pero ito yung event na talagang mag-uumpisa ng curiosity nyo at malay nyo baka meron kayong mahanap ditong trabaho o opportunity na alam mo yon mas
bago ng buhay mo. And at the same time, meron din kaming Michael Cinco Metaverse Fashion Gala. Wow. So, dinala namin si Michael Cinco sa Pilipinas. Kung sino may hindi nakakakilala sa kanya, siya yung world-renowned fashion designer na nagdedress sa mga celebrities. Siya ay Pilipino. Nakaka-proud na nandito siya at mga royalties sa Hollywood and sa ibang bansa. So, nandito rin siya. It's a week long, ang daming mangyayari, pero I guess it's ang pinaka-importante meron for everyone. Lakas pala niya maka-Black Mirror sa Netflix, ha? Oo. Pero natutuwa ako sa kanya, considering na babae siya, pero talaga ang dami niyang alam tungkol sa bagong technology na to. Talagang saludo ko sa mga empowered women. Oo Gaya. naman. Kung anong kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Exactly. Syempre. Oo. Sana lang yung maging handa na rin ang masang Pilipino sa ganitong konsepto. Lalo na syempre, ito yung makakatulong pala at napakita naman ni Cheska yung kahalagahan ng blockchain technology sa anuman sektor dito sa lipunan. Especially, meron pa ng farmer na ganito, Correct. diba? Oo. Anyway, maraming salamat sa Yes. pagsama sa amin ngayong Friday morning, Miss Cheska Gonzalez. Again, thank you so much and stay safe. Thank you!